Gabriel's point of view. Gabriela, tama na. Bungad sa akin ni Richard, nakakagaling lang sa kung saan. Kanina ka pa namin hinahanap. Sabat ni Joros, na nakiawat na rin sa akin. Hindi ko na lang sila pinakinggan at masama ko pa rin tinignan ng kasama ni Ashley na lalaki. Ayaw kong makikita ka na kasama na naman ang asawa ko. Sa susunod na maabutan ko kayo kung saan, hindi lang yan ang aabutin mo. Galit na saad ko sa lalaki. Si Richard at Joros naman ay panay ang awat sa akin. Sige na pare, umuwi na kayo ng asawa mo. Kami na ang bahala rito. Sabat naman ni Miko. Gulat na tumayo ang lalaki bago tumingin kay Ashley. Tumango naman sa kanya ang asawa ko na nagpapahiwatig na okay lamang siya bago umalis ang lalaki. Tapos na ang palabas. Pwede na kayong umalis. Tawag pansin ni Richard sa mga nanonood. Agad naman silang nag-alisan habang ako ay pumunta sa tapat ni Ashley na nakayuko lang. Nanggigigil pa rin ako kaya hinila ko siya sa braso para maiuwi ko na siya. Hindi naman siya nagsasalita hanggang sa makalabas kami ng mall. Nang makarating kami sa tapat ng sasakyan ko ay siya nang nagbukas sa tapat niya. Kaya ako ay pumunta na sa driver's seat. Akmang ilalagay ko na ang susi nang makita ko ang damit niyang may ilang dugo. Agad ko naman siyang sinuri pero hindi ko makita kung saan niya nakuha ang mga yon. Saan mo nakuha to? Tukoy ko sa damit niyang may bahid ng dugo. Sakto naman ang pagtingin ko sa damit niya ay nakita ko ang kanang kamay niya na may sugat. Ashley, where did you get this? Nabigla ako sa laki ng sugat niya sa kamay. Sa vase kanina na nabagsakan ko. Mahina niyang sambit habang nakatingin sa labas ng bintana. Nakonsensya ako bigla. Sorry. Wala sa loob kong nasabi ng mahina. Sinimulan ko na ring patakbuhin ng sasakyan pa uwi sa mansyon. Don't mention it, Gabriel. Malayo naman to sa bituka. Dapat nga matuwa ka kasi ikaw ang may gawa nito. Na-deserve ko, hindi ba? Hindi na lamang ako nagsalita sa sinabi ni Ashley. Nang makapasok kami sa loob ng mansyon, ay inunahan na niya ako sa kwarto. Binuksan ko ang pinto ng banyo nang makarating na rin ako sa kwarto namin dahil naroon siya. Naabutan ko si Ashley na dahan-dahang nililinis ang mga sugat niya. Kung sugat pa bang matatawag yun? Lalong lumitaw ang laki ng sugat niya nang malinis ito ng tubig at ayaw tumigil sa pagdurugo dahil sa laki. Namumutla na rin ang labi niya. Agad ko siyang dinala sa kama at pinaupo. Umupo na rin ako sa tabi niya at hinawakan ko ang kamay niyang may sugat. Kinuha ko ang pambenda na nasa medicine kit na dala ko kanina. Hindi naman siya umiimik habang binibendahan ko ang sugat niya. Bibendahan ko muna. Pero papunta naman na yung family doctor natin para tahiin to. Kailangan pa bang tahiin to? Malayo naman sa bituka. Nagulat ako nang sumagot si Ashley. Oo naman. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ito natitignan ng doktor. Totoo ang sinasabi ko. Sobra akong nababahala sa sugat niya sa kamay. Really? She sarcastically said. Please don't act like you care, Gabriela, because you really don't. Ashley's point of view. Sakit mula sa kanang kamay ko ang nagpagising sa akin. Nang tignan ko naman ang malaking sugat ko sa kamay, ay wala namang nangyari. Siguro ay nadaganan habang natutulog ako. Natahi na rin ito ng doktor kagabi ng family doctor nila Gabriel. Kaya wala naman na akong dapat ikabahala. Kinuha ko ang cellphone ko para malaman kung anong oras na. Saktong 8 na pala ng umaga at may isa rin akong notification na text. From Gabriel. Your breakfast is in the table. If you need anything, call the maids to serve you. From now on, you're not allowed to go out. I lock the door from the outside. Only Manang Trining and I can open that. Don't try to escape again, sweetheart. Biglang sumikip ang puso ko sa text ni Gabriel. Gaano ba kalaki ang kasalanan ko para gawin niya ito sa akin?
Bakit kailangan niya pa akong ikulong dito sa kwarto? Kung pwede naman niya akong sabihan na huwag lalabas. Huminga na lamang ako ng malalim. Buong maghapon ay nakatambay lamang ako sa balcony ng kwarto namin. Kung hindi naman ay matutulog, kakain, o manonood lang ako ng TV. Nang magising ako kaninang 3:00 ng hapon, ay nagpasya na akong tumambay dito sa balcony. Nalagyan ko na kasi ng tanimang tapat ng kwarto namin kaya kahit papano ay narerelax akong pagmasda ng mga tanim kong bulaklak mula rito sa balcony. Kasabay ng malakas na ihip ng hangin, ay naramdaman ko ulit ang sakit ng kanang kamay ko. Nang tignan ko ito ay may konting dugo na sa benda ko. I need to put a new bandage. Bumalik ako sa kwarto at sinimulan ko nang ilabas isa-isang mga gamit ko panlinis. Nang marinig ko ang pagtipa ng passcode sa pinto, it's either of the two, Manang Trining or Gabriel. Bahagya pa akong nagulat nang bumungad sa akin si Gabriel, na nakatingin din sa akin ng matiim. Ang aga naman kasi niyang umuwi kung ikukumpara sa madalas niyang uwi. Hindi ko na lang siya pinansin at tinanggal na ang benda sa kamay ko. Wala talaga akong balak pansinin ng asawa ko dahil sa pagkulong niya sa akin dito. Bakit ba kasi kailangan pa nila akong kontrolin? He and Dad were the same. They love controlling me. He sat beside me, but I just avoided his gaze at me. Still hurts? He asked. I just nodded. Kinuha niya ang kamay kong may tahi. Let me. Hindi ko na lang siya pinansin pero hinayaan ko na lang siya na linisan ang sugat ko dahil nahihirapan din akong linisin ito gamit ang isa ko lang na kamay. Habang abala siya sa paglilinis ng sugat ko ay may kumatok sa pinto. Si Gabriel na ang tumayo at nagbukas ng pinto. Sir, ito na po yung pagkain niyo ni Ma'am. Sabay abot ni Judy sa food tray. Habang si Ate Michelle naman ay dumiretso na sa coffee table namin dito sa kwarto para ilagay ang isa pang food tray. Sige, salamat. Tatawag na lang ako para ipababayan mamaya. Tumango naman ang dalawa at umalis na rin. Siya naman ay bumalik na sa pagbenda ulit ng nasugatan kong kamay. Wait for me. I'll just take a bath then. Will it okay? Paalam ni Gabriel nang matapos niyang linisin ang sugat ko. Hindi naman ako umimik hanggang sa tumayo na siya at nagtungo na sa banyo para maligo. Ako naman ay tumayo na at pumunta na sa coffee table na may mga pagkain. Kahit mahirap ay pilit kong ginamit ang kaliwa kong kamay. Matagal rin ang bawat pagsubo ko dahil hindi ko masyadong masandok ang pagkain ko. Hindi nagtagal ay narinig ko rin ang pagbukas ng pinto ng banyo. Napatingin naman ako kay Gabriel na pupunta na sa walk-in closet na nakatapis lamang ng tuwalya. Lumingon naman ito sa akin kaya napaiwas ako ng tingin. Narinig ko pa ang pagbulong niya at paglapit niya sa akin. I told you to wait for me, right? Mahinahon niyang saad. Tumingala lang ako sa kanya at hindi sumagot. Umupo siya sa isa pang bakanting upuan at inagaw niya ang plato ko. Magbihis ka nga muna, Gabriel. Hindi ko napigilang saad. Paano ba naman kasi ay umupo na siya sa tabi ko nang hindi pa nakakabihis? Finish this first. Kahit ayaw ko siyang makita na nakatapis lang, ay wala naman akong magawa para paalisin siya dahil may pagkamatigas rin ang ulo nito. Paano ka kumain kanina? Tanong ni Gabriel sabay subo ulit sa akin ng pagkain. Kaliwang kamay ko ang gamit ko kaya medyo natagalan ako. Tipid kong sagot. Don't worry, I'm on leave for a week. So ako na munang magpapakain sa'yo habang may sugat ka pa. Saan ka naman pupunta? Mahina akong sabi, pagkalunok ko ng kinakain ko. I've decided to take a leave because no one will help you. To eat, to brush your teeth, and to take a bath. And why is that you're asking where I'm going? Hindi naman lahat ng leave ay ibig sabihin na aalis. He smiled. Nothing, maybe because Dad is like that. He only takes a leave when he will go out of the country or town. Napailing naman siya at sinubuan na lamang ako ulit.
Napabuntong hininga na lang ako nang sa wakas ay natanggal ko na rin ang t-shirt ko. Pagkatapos kasi naming kumain ni Gabriel, ay bumaba na siya para dalhin ang mga pinagkainan namin sa baba. Habang ako naman ay heto at mag-half bath sana. Kaagad akong dumiretso sa tapat ng shower. Ang kanang kamay ko kung nasaan ang sugat ko ay itinungkod ko sa tiles na malapit para hindi na mabasa. Dahil kapag nabasa ang benda ko ay papalitan na naman ito ng panibagong bandage. Habang sinasabon ko ang mukha ko ay nagulat ako nang may yumakap na matitipunong kamay sa baywang ko. Kaagad ay binuksan ko ang shower at naghilamos. Dali-dali kong tinanggal ang sabon na nasa mukha ko. Agad kong hinarap ang pangahas na yumakap sa akin at nakita ko ang nakangising si Gabriel. Hinampas ko tuloy siya sa balikat. "Don't scare me like that again." Natawa naman siya sa reaksyon ko. Bumalik na lamang ako sa pagsasabon ng katawan ko habang siya naman ay nakayakap pa rin sa akin. Ramdam ko tuloy ang init ng katawan niya. Naiilang ako sa sitwasyon namin ni Gabriel ngayon. Pero kahit naman pumalag ako ay hindi ko kayang lumaban sa laki ng katawan niya. Pilit naman niyang inaagaw ang sabon sa akin. At kalaunan ay ibinigay ko na lang sa kanya dahil nangangalay na ang kaliwa kong kamay. Ilang sandali pa'y iniharap niya ako sa kanya at agad na hinalikan sa aking labi. Hindi ko na malaya na kusa na akong tumugon sa halik niya at inilagay ko rin ang dalawa kong kamay sa batok niya. "Ipapakita ko sa iyo, Gabriel, na kaya kong ibigay ang mga pangangailangan mo." Wika ko sa aking sarili. Let's go to our room? He softly asked me. Tumango lang ako bilang sagot. Binuhat naman ako ni Gabriel na tila bagong kasal. At nang makarating na kami sa aming kwarto, ay marahan niya akong inihiga sa kama. Ashley's point of view. Ilang minuto na akong gising pero hindi ko pa rin magawang tumayo. Masakit ang katawan ko dahil sa naganap sa amin ni Gabriel. Hindi ko alam kung tama ba na pinagbibigyan ko siya at hindi na niya ako gaanong sinasabihan ng masasakit na salita. Kung kapalit naman na ganito ako araw-araw. Matapos ko siyang pagbigyan nung nakaraang linggo ay sa tuwing naliligo ko o kung kailan siya mangangailangan ay may nangyayari sa amin. Ako naman itong si marupok at hindi makatanggi. Asawa ko eh. Lalaki siya at may pangangailangan siya kaya ibibigay ko yon sa kanya. Isang linggo na rin siyang hindi pumapasok dahil hindi pa rin siya kumbinsido sa lagay ng kamay ko. Kaya ang ending, siya rin ang nagpapakain at nagpapaligo sa akin. Hindi ko nga alam kung ginagawa lang niyang dahilan ng sugat ko sa kamay para magkaroon siya ng dahilan para may maganap sa amin. Ayos naman na ang lagay ng kamay ko. Unti-unti na ring nawawala ang tahi ko at nagsara na rin ang sugat ko. Yun nga lang ay bawal pa ring mabasa ng matagalan, bili ng doktor. Sinandal ko ang likod ko sa headboarding ng kama namin nang bumukas ang pinto. Good morning. Breakfast is ready. Bati ni Gabriel habang may bitbit na tray ng pagkain. Ganyan na siya simula ng araw na hindi siya pumasok sa trabaho. I don't know what's into him. He became sweet after that. Hindi naman sa nag-iinarte ako or whatsoever. Pero hindi ako sanay at never akong nag-expect na magiging ganito ang pakikitungo ng asawa ko sa akin. Good morning rin. Sorry, ngayon lang ako nagising. It's okay, Ashley. Wala naman gaanong gagawin dahil hindi pa magaling ang sugat mo. All you need to do is rest. Tinawag niya ako papunta sa coffee table para kumain. Kahit nahihirapan akong maglakad ay sinubukan ko pa rin. Kahit dahan-dahan nga lang. Si Gabriel naman ay nakatingin lang sa akin at nakangisi. Does it still hurts? Kahit may hiya akong nararamdaman ay tumango pa rin ako. I'm sorry. It's just that I can't get enough of you. He winked. That makes me blush. Sinimulan niya na rin akong subuan ng pagkain pero pilit ko namang inaagaw ang kutsara pero ayaw niyang ibigay. Ako na, Ashley. Bukas ay tapos na ang leave ko kaya hayaan mo na ako.
Oo nga pala, 1 week lang ang leave niya. Hindi lang ako basta papasok bukas. I am going to China. Pupunta siya ng ibang bansa? Parang gusto kong sumama, pwede kaya? Wika ko sa sarili. Can I come with you? Mahina kong tanong na agad naman niyang tinanggihan. Huwag na. Hindi naman kita masasamahang mamasyal dahil sobrang busy ko ron at baka hindi ka mag-enjoy. Don't worry. There's still a next time. Ngumuso naman ako sa pagtanggi ni Gabriel. Pero hindi naman sumama ang loob ko. Hindi pa kasi ako nakakarating sa China kahit kailan. Naiintindihan ko naman na isa pa ay ayokong gumala sa China na mag-isa. Mas maganda pa rin kapag may kasama ko. Lalo na kung taong gusto ko ang kasama ko. Oo na, inaamin ko na. May nararamdaman ako kay Gabriel. Wala naman sigurong masama dahil asawa ko naman na siya. At mas gusto ko na maging maayos ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Magtuloy-tuloy na kaya ang samahan ng mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.